Ay mga backyard, isang malamig na gabi po sa ating lahat. So sa araw na to, samahan nyo ako dahil ang nakikita nyo ngayon na Blue USL Key is yun po yung ikakandling ko na itlog. Dahil nga nasa 8 days na po ang paglilimlim ng aking USL Key na Blue sa kanyang itlog na nililimliman. So ano nga ba mga dapat natin gawin mga backyard pag once nagpa-plan tayo na magkandling sa itlog ng ating mga alagang manok? So ako dito sa aking area mga ka-backyard, pag once nagkandling ako ng itlog, is gabi ako nagkakandling. So bakit nga ba gabi ako nagkandling? So sa gabi kasi mga ka-backyard, malinaw kong makikita ang infertile at saka fertile na itlog. So yung infertile mga ka-backyard, yun po yung itlog na tinatawag nating bugok. At saka ang fertile naman, is yun po yung itlog na may laman. So, ano nga ba mga materialis na pwede natin gamitin pag once nagkandling tayo ng itlog sa ating mga alagang manok? So, unang-una, pwede tayong gumamit ng flashlight. Pangalawa, pwede tayong gumamit ng cellphone pag once dalawa yung cellphone natin. So, ako dito sa aking area mga ka-backyard, ang ginagamit ko for candling sa aking mga manok na naglilimlim o yung ibon ko na naglilimlim is yun po yung extra cellphone ko. Yun po yung ginagamit ko sa pag-candling sa itlog nila. So, ang dami pong itlog mga ka-backyard sa aking alagang USL Key. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. So, 17 po mga ka-backyard ang kanyang nililimliman ngayon. So, yan po ang ating alamin kung ilan ba ang fertile eggs, ilan ba ang bugok na itlog. So, ayan, nag-start na ako mga ka-backyard. So, fertile po ang itlog na to. So, mayroon na tayong isa mga ka-backyard. So, proceed tayo sa pangalawa. So, ang itlog na to is fertile din. Proceed tayo mga ka-backyard sa pangatlo. So, ayan, fertile din yung pangatlo mga ka-backyard dahil nakikita natin ang ugat. So, hindi pa siya masyadong marami dahil nga baka huli ang itlog na to. So, ito namang pang-apat, fertile din. Tsaka proceed tayo dito mga ka-backyard sa pang-5. So, fertile din mga ka-backyard ang pang-5. So, ayan. Parang nauna siguro tong itlog na to dahil marami na siyang ugat. So, dito tayo sa pang-6. So, fertile din siya mga ka-backyard dahil meron siyang dugo na nakikita natin. So, proceed tayo sa pang-7. So, ang pang-7, infertile po siya mga ka-backyard. So, yun yung palatandaan pag once infertile ang itlog ng ating alagang manok. So, ito mga ka-backyard, fertile po ito dahil mayroon na pong dugo ang loob ng itlog. Saka, dito naman tayo sa pang-9. So, fertile yun. So, isang fertile, 9 na fertile, at saka isang infertile. So, ayan, ang pang 10, fertile din yon. So, ang pang 11, fertile din. Proceed tayo dito sa pang 12. So, ayan, fertile din siya mga ka-backyard. So, maganda talaga maglimlim mga ka-backyard ang aking Blue USL Key. So, subok ko na to ang kanyang kakayahan sa paglilimlim ng mga itlog na napoproduce niya. So, marami talaga siyang naibigay na itlog sa akin. Kasi nung unang hatch niya, is nagbigay siya sa akin ng itlog na 16. At saka, ang fertile doon, meron siyang nabigay sa akin na 14 na fertile. At saka, ang 3 doon is infertile. At nabuhay niya lahat ng kanyang mga painakay. At saka, na-out ko na din yun mga ka-backyard. So, hindi ko na na-update sa inyo dahil nga masyado akong busy sa trabaho at saka ang asawa ko lang talaga ang nasa bahay. Dahil mayroon namang mga customer na sadyang pumupunta talaga sa area ko para bumili ng mga USL Key. At saka hindi naman tayo madamot na backyard breeder. So pag once may natitipuan sila, then nasa trabaho ako. So nag-message lang ang asawa ko sa akin na pwede ba niyang ibenta o for keep ko ba yon para gawin naming future breeder sa aming mga USL Key. So, pagsasabihin ko mga ka-backyard na
pwedeng ibenta. So, ayun, ibibenta na niya kapag may mga buyer ako na pumupunta sa munting backyard ko. So, balik tayo mga ka-backyard sa pag-handling natin dahil medyo napataas ang chikahan natin mga ka-backyard. So, ito nakikita nyo ngayon mga ka-backyard is ito po yung fertile na mga eggs mga ka-backyard na naibigay ng aking Blue US Elkie. So, total of 14 eggs po ang mga fertile eggs na naibigay niya ngayon. At saka, ibabalik na natin mga ka-backyard para mag-continue na siya sa paglimlim ng mga itlog na may mga laman. So, I hope mga ka-backyard na mag-success ang kanyang paglimlim, na marami siyang maibigay sisiw sa akin. So, update ko din kayo mga ka-backyard pag once naka-hatch na to, para makita natin ang kanilang kagandahan dahil ang breeder po nito is yung red pile ko na US Elkie. So, yun po ang kanyang lab team sa loob ng kanilang breeding area. So, ang hen na to mga ka-backyard is makulit talaga ito. So, tingnan nyo pag once naglalagay ako ng itlog, so tumutuka-tuka siya sa aking kamay. So, baka sabihin nyo mga ka-backyard, inestorbo mo naman ako, tinanggal mo na naman yung itlog ko. So, ganito talaga mga ka-backyard pag once may mga alaga tayong US Elkie. So, mga friendly talaga sila na manok at saka ganito sila kalambing mga ka-backyard pag once sinahawakan ko ang kanilang itlog. So, ang pinaka-nagustuhan ko mga ka-backyard sa ugali ng US Elkie is yung napaka-friendly nila sa kanilang amo, floppy feeders, at saka maganda maglimlim. So, hindi na natin kailangan pang gumamit ng incubator para gawing pangpahatch sa itlog nila dahil sila mismo marunong silang maglimlim at saka makaproduce sila ng sisiw sa inyo kahit hindi kayo gumamit pa ng incubator. So, ngayon mga ka-backyard, 14 eggs po ang fertile eggs na naibigay niya sa akin. At saka mayroon tayong 3 dito mga ka-backyard and fertile. So, ang gagawin ko dyan mga ka-backyard, luto to the max na. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga dito sa bahay. So, God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo palagi.